Hello guys, welcome to part 2 sa atong biyahe padulong Oro Gardens. Nata din sa may former landfill area. As of now, kanigid sa right side mo na ni ang ginatawag nilang Silver Creek. Taga na kay mga housing nga nangatukod din no, ng uban low cost, mid cost o ano yun, high end din ang padulong din sa Pinroa. Pataas na diri ang development. Nakita niyo sa camera, Silver Creek subdivision. May mga Silver Creek townhomes. Wala kaya na sila basic nga community din. Sa una dili pa ni inani sa kuan. Dili pa kay kuan. Barangay Kanituan na ta, by the way. Na makita sa danan. Welcome to Kanituan, which is ang Pinroa nga subdivision part. Actually, pwede na mong itata sa Bellevue yung area mo, agi. Lungkat na kihimingaw ko nga dalan. Yung mga dalan sa una. Okay. Then, modern siya itong asang ginabita. Victor Subdivision. Hulba kaya Victor Subdivision. Gwapo po ba yan? Yung mga balay-balay. Oh. Pila po ka ng per unit, anak. And then, bago ni siya. Saan man eh? Dear Joe Coffee and Juice. Nata sa The Midtown by Vista Residences. Sabi no? Abigin ang pag-uswag diri lapita. So, naniting issue nga nadaot ang ato ang mga rice fields, mga kahumayan, kay nisulod ang real estate. Mulagi kung ang imong mindset magud kwarta, immediate gratification of profits, dagi ka gid real estate, gikagin ang kwarta diha. Mga agents anang commission na nila perteng dakuha, and ang land value by principle di gina siya mobaba. Mas mobaba pang value sa kwarta, pero ang value sa yuta kadako gina siya permi. So you know, you add one and one together, kung gigagin nga mas maayo pa nga mosulod sa real estate. Mubitaw nang ng mga anak sa mang-uuma sa bukid, ilag yung paskwilaw nilang anak for greener pastures, mas nakukita kaysa sa mag-uma. Ang problema ni karon ga domino effect na. Nagtakilid na itong agriculture, especially ni diri sa rice production nato, kay wala na may tay saktong mang-uuma, kay wala na may mang-uma. Sayop ang mentality na to Pinoy ba nga ang mang-uuma mura bitaw naas bottom sa food chain bitaw, rag ubos ang pangtanaw, which is baliktad sa laing nasod. Ang farmer ang top sa food chain, sila ang pinaka dato. Dili unta katong I don't know if i-blame ba nato ang mga boomers ani, kung mga tao nga mga luluog atong mga ginikanan, kay ilang mentality sa una nga mag-umagi ka wa gi kay nada. Para sa ko mag-uma ka nga dili ka mo innovate with that time, wa gi kay nada. Kay kuan man ka, magsigira man kag tanom nga gamit imong lawas nga naman tay makinarya nga makatabang para ana. So karon right side mo ni siyang Pinroa proper, dili ta left side kay saka ta dito na ta sa kuan, agi ta sa akong alma mater. Kita nimo sa ka-develop na ang Pueblo Township. So rough road pa ni sa una no, mga year 2000 nga na ako din first nako naka agi din nga mga dapita. Muni among isa sa among mga initiation rites, among death march dinhi mga bagdas gikan sa among school padulong dayon sa dili Pinroa. Langhap pag-abog ani mga panahona. Karon nagwapo kaayo say tanawar ko na sabay libaong ana. Sabay rough road ya. So it's a sign of progress.
pila ka years. Mo lagi balik ta sa punto nga kani nga land sa una pwede man nimo siya ma-utilize for farming, for food production, pero dili magud siya ang aim sa tao. Bakit nagsalig mo ta Pinoy ba nga uy abunda kay bugas nga di nato na siya ma-feel karong mga panahon na ba't mag-suffer ang atong mga next generation ana kay kataas ang ato ang temperatures, atong drought kataas, ang El Nino nga phenomenon ga grabe. So mo gini ang resulta, no? Ang atong ginatagaan og focus is ang real estate. Siguro hinahinay po tag-stop siguro anang real estate karon, no? I don't know, but sa kung tan-aw tagag importance ning naa sa food production. Mupod lagi nga ginakartel mangud po ni siya gud ning mga dagko ng mga negosyante. Can't blame them kay cutthroat ba po ng kuan atong market. You adapt or you die. Dako ba po sila capitalization nga gihatag ana, so dapat gid sila pod mo kita. Pero baligya kaluluwa lagi nga pagkakita lagi. Mangligis na kasi mo isig katao. Kani guys, mga brightness sila mga drivera, diri man nangagi. Ligay sila tong agianan sa price. So as much as possible diri kita mag-train kita din eh. Pag abot na to sa kuan ani, dili pa ta mo abot sa Mastersons Avenue, mo right turn ako diri sa may mga Film Village, kining Golden Glow, kining Morning Mist o Alma Mater. Then dito mata mo exit sa Xavier na campus. Right din ta, straight na rin ta Goro Gardens. 7 minutes naman dito. Dako gani nga kuan ba, pero pagawas naman ta. Sure ko pag abot na tog 9th minute na nata sa center sa Pueblo Township. Left side na to guys mo ni ang Golden Glow nga 2 phase 2 ba tawag nila ani, or Golden Glow B. Di ko kabalo sa ilahang naming din eh. Kilayo kining uptown para sa kuha. Golden Glow North 2. North 2. So kaning isa Golden Glow North 1. I don't know. Tora na makita karon kaning right side. So una hawan magigay ni siya. Left and right both. Wala may buildings, wala gid. Barren. At hinay-hinay kakuha na siya. Abot ng mga kananan, convenience ng mga services, repair shop, gasoline station, construction materials. Ika na gid ang construction materials mo, naagi na siya dapat naka sa isa ka population center na mga balay-balay. Kay kaniging balay di gini siya mahuman, sige na ni kaguba. Kung kuan pugoy ka kana sa puton ka magtan-aw sa imong balay nga as is, just like me. So kuan gigagud, sige lang gigag innovate, sige kag change, rearrange sa mga furnitures, change sa mga pintada, change sa mga bathroom paraphernalias, isang galing doorknob, isang light bulbs. Kana gid way kahumana na siya. Karon nganong naghinay naman ning taman-taman. Okay ni parking si truck. Kani construction ga pa ning delivery ani. Okay, sulod ta din nata mo lahos sa SM dapit nga area, mo ligo na ta dinhi. Okay guys, murag kailangan ko mag part 3.